Hello, good evening. This is Pastora Deb and tonight I want to encourage you on how to resolve conflicts. Alam niyo ba na maraming conflicts or away ang maiiwasan natin kung tayo po ay hindi magiging asyomero at asyomera. Ano pong ibig sabihin ko dito? Kalimitan po kasi kapag meron tayong naka-misunderstanding or meron tayong narinig na sinabi ni ganito against us, mabilis po tayo mag-assume. Instead of confirming to the person kung totoo bang ganun yung nangyari, ang ginagawa po natin, agad-agad po tayo naghahanap ng kakampi or masasabihan agad ng bitterness natin without verifying the facts. Pero ngayon, tingnan po natin ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol sa pag-resolve ng conflicts. Basahin po natin. Nandito po tayo sa Matthew chapter 18, verse 15. Ang sabi po dito, if your fellow believer sins against you, you must go to that one privately and attempt to resolve the matter. Ulitin ko po, if your fellow believer sins against you, you must go to that one privately and attempt to resolve the matter. Gusto ko pong i-highlight yung word na ginamit dun sa verse sa Matthew 18, yung word na go to that person privately. Kalimitan po kasi kapag tayo may naririnig or sinabi against us ng isang tao, nagagalit na tayo agad, na sumasama na agad yung loob natin without confirming to the person kung totoo ba talagang ganun yung nangyari, yun ba yung intention niya, ganun ba yung sinabi niya. So nag-a-assume agad tayo na nasaktan na tayo, na masama yung sinabi. Pero if we will only follow kung ano yung nakasulat po sa Bible, go to that person privately and attempt to resolve the matter, makipag-usap ka ng maayos, i-clarify mo yung details, I personally believe marami pong conflicts ang mariresolve at maiiwasan natin. Kalimitan kasi mga kapatid, tinitake natin agad ito publicly. Pinopost natin agad sa social media, nagpaparinig agad tayo dun sa tao na yun. Or worse, kinakalat pa natin sa ibang tao na hindi naman involved. As a result, nagiging bitter ang mas maraming tao at hindi naman na-resolve yung conflict. So I hope tonight na encourage ko po kayo kung meron ka mang kaaway, kung meron mang ikaw narinig na isang balita or chismis na sinabi sa'yo ng isang kapatid, mas maganda po, confirm it to the person directly. Go to that person privately. And it's okay kahit sabihin mo sa kanya na, kapatid, alam mo ba na offend ako sa sinabi mong ito, pero gusto kong i-clarify, ganun ba talaga yung intention, ganun ba talaga yung sinabi mo, and I guarantee you kapatid, marami pong nare-resolve na problema kapag we take it the biblical way. So I hope na encourage ko po kayo ngayon, and God bless po sa ating lahat.